Iyon and start recording mga kalapit. Welcome sa isa na namang reaction video. So, ang tatalakayin natin ngayon ay itong nangyari kahapon na pagwa-water cannon ng China sa PCG at BIFAR. Okay? Sa Baho de Masinloc. Mabaho dyan. Baho, ang alam kong meaning ng baho, ano yan eh. Mababaw. Diba? Okay? Sa salitang ano yun Chabacano. So, Baho de Masinloc. So, ibig sabihin, yun na yun. Panonoorin natin yung video na to. Kasi noon ko pa naman sinasabi, ba't pa kayo hindi lumaban? Kasama nyo na lahat, kasama nyo yung ganyan. Ba't hindi kayo lumaban? Tapos meron kayong ginagawang, ang tawag dito, mga military exercises at pinalilibutan kayo ng mga ano ng China. Wala naman kayong ginagawa, di ba? Ibig sabihin, tangina, puro kayo pormahan, puro kayo duwag, lahat kayo duwag. Tangina, kung magbarila kayo, magbarila na kayo. Barilin nyo sila. Di ba? Panoorin muna natin. Ganito kalakas ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Kasama noon ng Dato Bangkaw ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at pamamahagi ng pagkain at diesel sa mga mangingisda. Pero ayon sa PCG, 4 na China Coast Guard at 6 na Chinese militia vessel ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at nangharang sa mga barko ng Pilipinas. Alam ko, binangga pa to eh. Alas 10 ng umaga, nang malapit na ang mga barko sa Baho de Masinloc, binomba ng tubig ang BRP Dato Bangkaw at tinamaan ang starboard aster nito. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at ang BFAR vessel. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, napinsala ang ilang aparato ng barko, kabilang ang electrical navigation at radio systems nito. Matapos ito bombahin ng tubig ng di bababa sa 8 beses. 3 beses din itong binangga ng CCG at Maritime Militia. Kala ko ba nagbigay na ng ano dyan, go signal si Marcos naman, putres naman kayo. Sa kuha naman ito mula sa PCG, kitang pinagtutulungan ng 2 barko ng China ang BRP Bagakay ng PCG. Malayo pa sa Baho de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Sa isang punto, dito ko nakikita kaduwagan ng mga Pilipinong Navy o ano yan, Coast Guard. Ewan ko sa inyo kung sino-sino kayo mga nandyan. Binigyan na kayo ng go signal na huwag pahintulutan na gawin sa inyo yan. Ba't hindi kayo lumaban? Ba't hindi nyo itry? Tapos sasabihin nyo, binubuli kayo. Ba't hindi kayo lumaban? Ang inang yan. Ganun din naman eh. Di ba ako magkakagera, di magkagera na? Ano bang ano dyan? Ano pang kinakatakot nyo? Putang ina, mag-i-invite kayo dito ng mga foreigner na kunwari magbabalikatan kayo. Pukin ng ina, dito pa lang hindi nyo na maiano yung sarili nyo, maipagtanggol. Kahit andyan sa West Philippines yung mga sinasabi nyo magtatanggol sa inyo, mga buwak. Putang ina talaga. Para makalusot, nagsagawa namang evasive maneuver ang sinasakyan naming barko. Tuloy yung aming takbo pero bigit na bigit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magpanggaan. Ganito na yung situation kanina pa, siguro mga 20 to 30 minutes na. Pag gumarap sa inyo yan, pwede na kayo magkabanggaan. Pero pag gaganyan yung dalawa yung paabante kayo, hindi kayo magkakabanggaan. Anong katangahan sa reporting yan? Nakaganon parehas eh. Pagka nakaganon yung maneuver, yan, babanggain kayo. Diba? Diretso, anong banggaan? O nakaganon ba? Ang tawag dito, pa-diamond ba yung ano nyo? Magbabanggaan kayo? Diba? Diretso pa rin naman? Putang inang yan. Cat and mouse yung Bombayin nyo rin. Tubigan nyo din. Wala ba kayong hose? Putang inang yan. yung
before ship, hinarang kanina. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Baho de Masinloc. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direction kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kami pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Baho de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direction ulit namin papunta ng Baho de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtakang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard at wala pang ilang minuto agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas. At Di ba para kasi din kayong mga gago na nang po-provoke? Di ba? Eh kung lumalaban na kayo, imposible wala kayong water cannon. Ayan, anong tawag nyo dito? Ano ba to? Ano ba tong mga to? Ano ba tong mga palamuti na to? Hindi ba to water cannon? Hindi ko alam. gawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. No, 'di ba? Anong inaano niyo doon? Pagbuga ng tubig ng China Coast Guard ship 3105 sa aming sinasakyan. Na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, tinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Isipin niyo, bagyo. Naligawan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigilan pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Ano ang sinagot doon? Sa kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-kiyupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. At kahit palayo na kami sa Bahura, patuloy pa rin sumunod ang mga barko ng China. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na Nagre-resupply mission sila sa mga mangingisda dun sa Baho de Masinloc. So, ibig sabihin, may mga mangingisda na dun. 'Di ba? So, anong bibigay nila? Pagkain? Ano pagkain? Baka isda din. Putang ina. Hindi ko makita yung logic. 'Di ba? Bakit hindi nyo na pabalikin na lang dito? Bigyan nyo ng trabaho. Puta, kung alam nyo may endanger yung mga tao doon, ba't hindi nyo, alam nyo mamamatay din sa gutom yung mga tao doon, ba't hindi nyo pabalikin? Pagbalik ba nila dito, sagana sila sa nakuha nila mga isda? O haharangin din sila ng mga China vessels? 'Di ba? Ang tagal na itong issue na to, putang ina, wala man lang pumalag sa inyo. Binigyan na kayo ng go signal ng presidente, putang ina, hindi pa kayo lumaban. Putang inang yan. 'Di ba? Akala ko ba patay kung patay. Tapos putang ina ganyan. Tubig lang nagkakaganyan na kayo. Tapos pansinin niyo yung yung namamaril na mga sa ang tawag dito. Anong tawag dun sa drill nila? Yung ginagawa nilang drill, anong tawag doon? Yung balikatan exercises, yung may binabaril-baril. Putang ina, yung target nila, hindi man lang nila matamaan. Nagsasayang lang sila ng bala. Baka yun yung tinamaan yung mga balyena yun yung natagpuan dun sa Surigao. Diba? Kita mo mga kagaguhan nyo. Oh. Mayaman sa sa lamang dagat yung West Philippine Sea tapos doon kayo magbabarilan.
Lalasunin nyo, babarilin nyo yung mga isda, yung mga laman dagat, yung mga coral reef, sisirain nyo. Kung hindi ba kayo mga ungas? Diba? Sabi ko sa inyo, kung palaban kayo, lumaban kayo. Diba? At least makita man lang ng China na lumabang kayo. Hindi yan papalag. Maniwala kayo, hindi yan papalag. Kasi kayo nagpapabuli. Ang nagmumukha kayo, pabiktim. Kaya mga Pilipino talaga nagmumukhang pabiktima. Hindi ako pro China. Gusto ko nga lumaban na kayo sa China eh. Baka sakaling doon pa yan matakot eh. Dahil lumaban na tayo. Hindi ko alam mga ano ng mga tao na to. Kung ako yung kapitan, ako yung isa dyan sa mga sundalo. Putang ina, lalaban na ako. Kung water cannon. Kung barel. So be it, di ba? Andun eh. Ano pa bang gagawin nyo? Di ba? Pagtanggol nyo yung bansa natin. Hindi yung mukha kayong tanga. Water cannon kayo. Putang ina nyo. Di ba? So, yun lang sabi ko. So, yun lang mga kalapid. Bahala kayo, comment kayo kung ano man sabi nyo dito sa mga ano. Dapat na ba lumaban ng mga Pilipino sa pang-water cannon? Pakisagot and stop recording.